Good evening, Kamaster. Welcome back to our Battery Well Inc. YouTube channel. Narito naman ang iyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw na ito ay dagdagan or bantuan natin itong baterya na pang motorcycle battery. So, meron po tayong battery dito na ayan, YB5LB motorcycle battery Motolite. Ayan po ang itsura. Ang size sa battery nito ay ito po, YB5LB. Huwag po tayong malilito ha. Ito na po yung pinakasukat niya pag bibili kayo ng baterya. 5 EH or ampere hour, 12 volts, low maintenance. Ibig sabihin, di tubig kung tawagin. So itong battery nito ay galing ito sa ating customer na tricycle driver. Gusto niyang papalagyan ng tubig, padadagdagan at saka ipapacharge na rin. Kasi kung mapapansin natin, ikutin ko lang ayan. Ayan, kung makikita nyo, wala lang sa tamang level ang kanyang tubig. Ayan po. Ito, mababa, nasa baba na. Ayan, dito na sa baba. Oh. Ito. Ayan. So, ito iba din, nasa baba na rin. Hindi na pantay siya. Ang ito dito sa dulo, okay pa naman to. Ito ang ating susundan. Ayan po. Ito ang susundan. Ipapantay natin pagayaan. Ayan. Iba-battery tester natin para makita nyo kung ilan na lang ang voltahe sa battery nito. Gamit itong ating battery tester. Kakabit lang natin dito sa... Huwag natin kaligtaan ha. Kapag kulay pula ng alligator clip ng ating battery tester, kung mapapansin nyo ito yung plus sign ng battery, dito nyo po ikakabit kasi ito ang positive polarity ng isang baterya. Ito baga ang pulo. Yan. Diyan nyo sa ikakabit. Yan. Ito naman sa kabila, itong minus sign. Kitang-kita nyo naman po maliwanag. Ito ang pulo. Polarity baga ng isang baterya. Itong kulay itim na alligator clip ng ating battery tester, diyan natin siya ikakabit. Tama natin pagkakabit ha. Walang daya yan, walang bias. Sakto po yan. As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin. So, 0 po ang nakalagay dito. Ayan. So ayan, wala talaga, 0. Halos wala siyang voltahe nga. Ibig sabihin, dead na po ang battery na ito, patay na. Kita nyo naman po sa actual ha. Ulitin nga natin ulit. Ayan, wala talaga siya. So tanggalin na natin. Ayan. So bago natin i-charge ito, lalagay muna natin siya ng distilled water ha. Dadagdagan natin, punuan natin baga yung mga wala na sa tamang level. Ayan, ito. Ayusin natin lahat yan. So, papakita ko sa inyo kung paano. So, unang-una, nagagawin natin, bubuksan natin itong 6 na takip niya na kulay dilaw. Gamit itong flat screw baga. Yan. Pag ganun natin. Yan. Yan. So, ayan, bukas na. At, dagdagan natin gamit yung ating distilled water. Sa mga nagtatanong kapag ganito ang kondisyon sa baterya ninyo, may tubig pa, ang idadagdag nyo ay ito lang po ha, distilled water, wag yung battery solution na matapang ha. Kasi lalo masisira ito. Imbis na nagtitipid tayo, makamura, lalong mamumura tayo nito dahil masisira na ito eh. So ayan, dagdagan na natin. Ang paglagay nito, huwag masyadong punuin kasi i-charge pa eh. Mag-i-expand pa yung tubig nito baga. Baga, tumutubo baga. So ayan, gayaan lang. Papansin nyo, ayan no? Pantay na siya. Diba? So ayan, kung mapapansin nyo, ayan, oh. Yung tubig niya, oh, diba? 6 na butas to. 6 na kwarto, 6 din na division. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, kung mapapansin nyo, ay division yan dyan. So, kumbaga, kanya-kanya ng tubig ito, hindi isahan lang, kanya-kanya baga. May kwarto-kwarto kasi, ayan, kung mapapansin nyo yan. Oh, ginalaw-galaw ko lang, oh, yan, diba? Halos, pare-parehas ng sukat at level ng tubig niya. Pantay-pantay na baga. Ayan o. Pansin nyo. O, diba? Hanggang dyan lang. Ikutin ko. Kasi may upper level at lower level sa harap niya. Yan. Diba? Kung papansin nyo, ayan o.
O, di ba? Hanggang dyan lang yung tubig natin yan. Ginalaw-galaw natin yan, di ba? O, ayan. Ginalaw-galaw natin yun, di ba? Hanggang dyan lang ang tubig sa badlis na to, baga, guhit ng mga to, yan. Pwede yung lumagpas kaunti dyan sa guhit na to, mga dyan lang, yan. Hindi naman talaga may iwasan kung mapasobra. Yan, konti lang ang ilalagpas. Huwag nyo na iabot ito sa kulay itim na to. Baka iabot nyo dito sa kulay itim, puno na po yan, ha? Matatapon lang ang nilalagay nating tubig kasi i-charge pa to mag-i-expand pa to Tumataas pa ang tubig nito kasi kumukulo Yan po ang tips ko sa inyo. And then dito naman pag nasa lower level ng tubig, pag nandito na sa guhit na to, yan mga yan, at dito sa puti na to, yan, puti na yan, dagdagan nyo na ng distilled water. Huwag nyo hintay na bumaba pa ng husto ang tubig yan, bumaba ng husto hanggat sa maubusan ito. Kasi po, ang baterya, kumbaga, mababawasan na yung kanyang lifespan. Unti-unti na siyang mababawasan nga. Imbis na umabot ito ng 3 years, 2 taon na lang, 1 taon na lang, kasi nga po, naigahan yung kanyang mga plates baga sa loob. Diyan kasi kakalawangin niya yung mga plates kasi kagad yan Tsaka, kumbaga, matutuyo siya. Tumitigas baga. Hanggang sa masisira siya. Hindi kasi dapat yan pinapaigahan ng tubig. Dapat palaging may tubig. Yan, kita niyo man Iba-level ang tubig parehas. Hanggang sa upper lang Yan. Itong guhit na to. Yan. Diba? Ayos na yung natin. Kung gusto niyo rin mag-DIY, gayahin itong ginagawa ko, pwede rin naman po. Pero ang advice ko po sa inyo, dapat may ganito kayo, kahoy na patungan baga. Yan. Kahit anong klaseng kahoy, kahit hindi katulad dito na palita, kahit hindi basta kahoy na pwedeng patungan dito sa baterya na to. Huwag nyo ilalapag dyan sa simento. Mahihirapan talaga kayo. Hindi nyo talaga makuha talaga ang tamang timpla baga. Ang tamang upper level at saka lower level. Kasi hirap kayo kasi nasa lapag lang kayo gumagawa Dapat ito talaga best na tips ko para sa inyo talaga. May patungan kayo na kahoy para, tingnan nyo. Talagang walang walang bias yan Talagang pantay Kasi may tayo. May pinapatungan tayong kahoy. Magkakitang-kita talaga natin yan Diba? Best talaga yan Kahit paulit-ulit mo pang ikutin yan at alug-alugin na yan Ayos talaga yung pagkalagay natin ng distilled water. Pagdagdag natin baga. Yan. Ang may-ari nito walang idea kung ilang years na ang paggamit niya ito. Ilang years na sa kanya. So ngayon, sa mga nagtatanong kung pagkatapos natin salinan o dagdagan ng distilled water itong battery na ito, pwede na bang i-charge kaagad? Ang sagot ko po dyan, oo, pwede po. Hindi naman ito malaking baterya na pang sasakyan, pang car battery, hindi. Motor lang naman ito, pwede po, i-charge kaagad. So ngayon, i-charge na nga natin ito. Kasi gabi na. I-charge na natin, kuha natin itong alligator clip ng battery charger. Sa pagkakabit naman nito, huwag kayong magkakamali Unahin nyo kahit saan dito sa positive at negative sa alligator clip ng battery charger, kahit saan unahin nyo dito, wala namang problema yan. Pero sa ating video ngayon, unahin natin itong positive. Itong kulay pula, kung mapapansin nyo yung plus sign, ayan, diyan natin sa ikakabit, dito ikakabit, hindi dito wala namang pagkakabitan dyan, dito sa pulo ng isang baterya. Yan. Dito sa kabila, minus sign po yan ibig sabihin, negative polarity ng baterya. Itong pulo ng baterya, ito ang negative. Ayan. So itong kulay itim na alligator clip ng battery charger, diyan natin siya ikakabit. Yan. Di ba? Kailangan higpit ng pagkakabit, ayos. Yan. Kasaksak na po yan. Then, switch on na natin dito. Titigan nyo ng husto kapag tumataas yung ammeter gauge ng ating battery charger, ibig sabihin nagcha-charge yung ating baterya, tumatanggap pa siya ng karga. Pero kung itong ammeter gauge na to, itong araw na to, pag hindi yan tumataas, mananatili sa baba, ibig sabihin hindi na tumatanggap ng charge itong battery na ito, sira na. So sana maliwanag po sa ating lahat. So titigan nyo po ng husto. I-switch on na natin. Ayan, kung mapapansin nyo, dahan-dahan siyang tumaas.
Yan, titigay ng gusto ha. Tumaas siya oh. Ayan. Oh, di ba? Tumaas siya. So, isa lang ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, tumatanggap pa ng charge itong battery natin sina-charge ngayon. Itong battery na pang motor. Tumatanggap pa siya ng charge. So, nagkakarga po yan kapag ganyan. Uurasan natin kung ilang oras talaga ito mapu-full charge. Wala kasing specific na time talaga kung kailan mapu-full charge. Kumbaga, i-monitor na lang natin. Pagdating ng mga 3 hours, i-battery tester natin kung puno na nga ba o hindi pa. Kasi kung hindi pa, charge natin ulit, kakargahan ulit. Parang ganun lang eh. Ang ating oras ngayon ay alas 7:11 na ng gabi. Ayan po. Ito, standby lang muna kayo at i-monitor natin kung ilang oras ito mapu-full charge. Hindi pa tayo tapos, may karugtong pa ito. 3 hours something later. Nariyan pa ba kayo mga kamaster? I-monitor na natin ang battery na charge natin kaninang alas 7 ng gabi. Ang ating oras ngayon ay alas 10:45 na ng gabi. Ayan. So, naka 3 hours mahigit ang pag-charge sa battery na ito. So, ngayon, atin itong sabay-sabay na aalamin kung ito po ba ay nagiging full charge na. So, unang-una natin gagawin, papatayin muna natin dito sa switch. Ayan, so patay na yan. Ayan. Tanggal natin yan. Sikit dito. Ayan. Then natin ang itatry na i-volt meter o battery tester gamit itong ating battery tester na voltmeter. Kapit lamang natin siya dito sa positive. Ayan. At sa negative. Ayan. As you can see, kamaster, ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 12.5. So, bumaba siya, baba ng baba. Ayan. So, full na ang nakalagay dito. Ayan, nag-green ang ating light indicator. Ayan. So, ayan, bumaba siya. Medium, ayun 12.3. So, mangbilis bumaba. So, dito pa lang mga kamaster, nagpapahiwatig na deadbat na talaga ang battery na ito. Hindi na kaya i-charge mo pa. Kahit ilang oras mo pa itong i-charge, wala talagang mangyayari. Umiinit lang siya oh. Sobrang init oh. Diyan pa lang nagpapahiwatig. Tatandaan natin kapag kaganyan, sira na po talaga itong battery na ito. Hindi na kaya. Hindi siya kayang buhayin kahit anong charge pa natin. Kasi sobrang tagal na itong battery na ito. Hindi lang pala 2 taon, 3 taon. Siguro may 5 years na ang tagal sa battery na to. So, ganun lang po mga kamaster, kapag may battery kayo ng ganito na ilang taon na ang makalipas, tapos papalagyan natin ng distilled water tapos ipapacharge, kahit ilang oras po yan, wala talagang mangyayari dyan. Sira pa rin talaga to. Hindi na kaya, hindi na kinaya. Yun lang mga kamaster. Sana naibigay ko sa inyo ang tips and idea patungkol dito sa motorcycle battery. Kung nakatulong ang ating video, please give me a thumbs up. Pakishare na rin sa inyong mga friends, kakilala, kung sa tingin mo na matutulungan ang ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Battery Well Ain't. Bye!